Hi guys! Magandang araw. Gusto mo maging investor dito sa PSE or Philippine Stock Exchange? O kaya naman ay gusto mo maging stock trader dito? Kaya lang hindi mo pa alam kung paano hanapin ang mga murang stocks para yun ang bibilin mo para malaki ang potensyal mo na kumita. At gusto mo ring malaman kung paano makikita ang trading history ng mga company para magkaroon ka ng idea kung ano yung company o stocks na dapat mong bilhin. Kung oo, ay tamang-tama ang panonood mo sa video nito dahil ang ating for today's video ay i-share ko sa iyo ngayon kung paano maghanap ng murang stocks dito sa PSE at ganoon na rin kung paano malalaman ang trading history ng bawat company para magkaroon ka ng idea kung saan ka dapat talaga mag-invest. Okay, start tayo. I-exit lang muna natin ito. Exit. Pupunta lang tayo kay Google. Okay. Dito sa Google, para malaman mo yung mga murang stocks, itatype mo lang dito yung PSE penny stocks. Ibig sabihin yan yung mga mura stocks. Okay? So, pag nandito ka na, i-click mo lang itong ito. Yan. Penny Stocks, Philippine Stocks Market. Okay, ito na yun, ano? So, dito na. Dito na yun. So, mag-uumpisa yan. Kung mapapansin mo, dito sa ang halaga itong mine, ito yung pinakabababa niyang halaga, yan, no? Manila Mining Corporation. So, ang presyo niya ay, ito yung kanyang price. Tapos, ito yung market capital ng company. Tapos, ito naman yung dividends, no? Dividends. Ito, kadalasan, 0-0 pa yan. Kasi, mabababa pa, siyempre, ang presyo niya. Mga nag-uumpisa pa lang. Yung iba ay nakahinto. Kaya, siyempre, ito, hindi pa sa kumikita. Pero, anytime, pag nagkaroon ng investor yan, ay malaki ang kikitain mo dyan. Okay? Pag may pumasok na investor. So, una dito yung Manila Mining Corporation. Tapos, ang hahanapin natin dito yung active na, yung active na mura ang presyo. Ito. Ito nakita ko dito, itong Greenery Holdings Inc. Ang presyo niya ngayon ay 0.22 cents. Cents pa lang yan. So, naka-negative to pa nga siya. Yung latest na trading niya, ngayong February 12. Yun yung report. So, ang kanyang category ng company ay electronic technology. Kung mapapansin nyo ay maganda yan. Kasi electronic yan Nasa electronic era na tayo, kaya anytime ay maraming papasok dyan na investor at anytime ay kikita yan. Yun ang basa dyan. Yun ang aking basa sa company na yan. Okay? So, kung gusto mo naman makita yung mga matataas na presyo, scroll up mo lang siya. Kasi, pataas na ng pataas yan. Ngayon, 0.62 na. Kanina, kung mapapansin nyo, nag-umpisa tayo dito sa 0.0041. So, habang ini-scroll up mo siya, pataas din ng pataas ang presyo niyan. 350 ito, 350, 0.350 na. Yan. Itong mga company nandito, since siya ay naka-list pa dito, ibig sabihin, active pa rin yan. Bagamat hindi pa kumikita yung iba, pero active yan. Okay, yan Ito, piso na. Itong kung mapapansin nyo, itong Now Corporation, ito, internet provider naman to communication. Ang price niya ngayon ay piso, 1.12. Habang ini-scroll up mo yan, pataas ng pataas ang presyo niyan. Yan, pataas na. O 4 na, may 5 pesos na dito. Yung ABS-CBN, yung telecommunication na alam naman natin yan ay naka-close ngayon. Kaya bumagsak ang presyo niya. Naging 4.37 pesos yan. Pero anytime, kapag may pumasok na investor dyan, ay siguradong tataas yan. So, maghihintay ka nga lang siyempre. Next, scroll up pa. Base dito sa report ng
site na ito ay hanggang dito lang sila ngayon sa Bank of Commerce. Ang price niya ay 6.79 pesos. Okay. So at least meron tayong idea kung paano hanapin yung mga murang price. Kung gusto talaga natin ang murang price, dito tayo maghahanap sa pinakaunahan. Ayan, ito ay scroll down mo lang. So, sumagad ka na sa taas, hanapin mo na yung murang mga stocks na gusto mo dyan bilhin. Okay? Ayan. So, nakita ko magandang bilhin din dito, itong all day mart. Ito bagong open lang ito, retail trader ang kanyang negosyo. Ito ay pag-aari ng Villar family, All Mart. Yan ay grocery. Ang price niya ngayon ay 0.16 centavos lang. So dati kung di ako nagkakamali, ang presyo niyan ay nasa piso. Nasa 1 peso ang presyo niyan. Kaso since nagkaroon ng COVID nitong nakaraang taon, ay kaya bumagsak yan sa 0.16. Kaya para sa akin, kung meron lang puhunan, magandang mag-invest dyan. Kasi anytime, biglang tataas yan kapag maraming pumasok dyan na mga investor. Okay? So meron na tayong idea ngayon kung paano hanapin yung mga murang presyo ng stocks dito sa PSE. So, itatype mo lang itong penny stocks, Philippine Stock Market. So, malalabas itong Philippine Stock Market Movers. Okay. So, ngayon naman ay i-share ko naman sa iyo ngayon kung paano makikita ang trading history ng bawat company. Okay. So, punta naman tayo sa isa pang site. Ito, nasa akin na yan eh. I-type mo lang itong WSJ. Ang pangalan niya ay The Wall Street Journal. Okay, so ang gagawin mo lang, scroll up mo lang ng konti, tapos i-click mo itong finance. Finance. Click natin yan. Ayan, ito ang lalabas. Ito, The Wall Street Journal, finance siya. So, dito sa search box nitong finance na site ng The Wall Street Journal, dito sa search box na to, yan, i-type mo lang yung salitang, halimbawa, ang gusto mong nating alamin muna yung trading history ng mababang presyo ng company. Ang i-type mo yung sample natin kanina, yung Greenery Holdings. Ayan, Greenery Holdings. Yan, lalabas yan. Click mo lang yan. So, ang lalabas ay ito. Ayan kung mapapansin nyo. Ayan, ang presyo niya ngayon ay 0.22. 0.221 cents yan. So, kung gusto mong malaman yung history niyan, dito sa unahan, makikita nyo yung salitang advanced charting. Ayan, So, i-click mo yan. Ayan. Mapapansin mo dito, mayroong 1 day, may 5 day, 1 month, 3 months, 6 months, year to end, 1 year, 2 year, 3 years, 5 years, 10 years, at saka all. Ngayon, kung gusto mo makita yung kabuang trading history niyan, i-click mo itong all. Halimbawa, sample muna tayo, i-click mo itong 1 year. Anong gusto mong malaman yung galaw niya sa loob ng 1 year, i-click mo itong 1 year. Ayan. 1 year. Ayan. Yan yung galaw niya sa loob ng 1 year. Ayan, From dito sa 0.87, makikita mo, pag ginagalaw mo yan, lalabas naman yan, yung price niya. Ayan, Tapos tumaas siya ng 0.128. Tapos, bumagsak ulit. Ayan. Kasi, bagsak presyo ang stock market ngayon So, ayan. Habang ginagalaw mo yung araw na yan, makita mo yung kanyang presyo. So, yung price niya ngayon ay ito sa pinakadulo. 0.221 cents. Okay? Kung gusto mo makita yung kabuang trading history niyan, i-click mo itong all. All. Ayan. Click yung all. Click yung all. Click mo itong all. Ito. Ayun, nag-update na. Kung mapapansin mo, yung umpisa nung March 1998, ito pala yung kanyang presyo niya. Ayan laki. 80 pesos. 0.48. Diba? Ang laki. So, tapos bumagsak siya. Ayun. 17 pesos. Tapos umangat ulit. Dito. Naging 39. Naging 48. Yung sa pinakapokpok niya.
Yun, pinakamataas niya, 51. Ayun, 51 ang pinakamataas niya. Tapos, bumagsak siya. 19, year 2002. Ayun, nakita niyo, 2002. Bumagsak na siya ng 2001 pa lang, bumagsak na siya. Ayun, yun, makikita mo naman yung pizza niyan habang ginagalaw mo siya. So hanggang ngayon, 2000, after 20 years, nakabagsak pa rin siya. Ayun, February 2, bagsak siya So para sa akin, magandang mag-invest diyan kasi anytime biglang tataas yan. Hindi para sa akin lang, So, ganyan lang guys ang paghahanap ng murang stocks dito sa PSE. Para malaman mo rin yung kanyang trading history. Yan. Okay, dito, makikita mo pa rin dito yung actual niya. Ayan, meron din dito sa bandang kaliwa itong 1 day, yung galaw niya, 1 day ngayon. Nagtitrading kasi siya ngayon. Ngayon ay February 12, nagtitrading siya. 5 days, 1 month, 3 months, 1 year, so maximum dito ay 3 years. Yung tinignan natin kanina ay sa lahat ng record nyon, kaya mahaba yung kanyang duration ng trading. At least meron tayong idea kung paano natin nahanapin or paano natin malaman yung trading history ng mga company. Okay? Ang ating nalaman sa ating for today's video sa araw na ito ay nalaman natin kung paano hanapin yung murang stocks dito sa Philippine Stock Exchange. At nalaman din natin kung paano malaman yung trading history ng mga company na gusto nating bilhin. Okay guys, di lang ating for today's video. At kung may natutunan ka po sa video nito at kung nagustuhan mo ay paki-like naman at paki-share na rin sa iba para makatulong tayo sa iba na mga gusto rin matuto na hanap ng stocks na gusto nilang bilhin dito sa Philippine Stock Exchange. At pag-subscribe na rin po sa aming channel at paki-press nyo rin ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga video tutorial na gagawin ko sa mga susunod pong araw. Di lamang po at maraming salamat sa iyong panonood.